Thank you, man. Thank you. No problem. So much. Pakita sa mga foreigners na hindi lahat ng Pilipino ay loko-loko. Senator Idol Raffy Tulfo nagulat sa isinukli sa kanya ng isang Amerikano matapos niya ito bigyan ng malaking pera. Matapos ito mawala ng malaking pera na nagkakahalaga na halos umabot ng 1 milyon matapos siyang ma-scam sa tinaguriang Pinay scammer na nagngangalang Janice Chua. Ngunit ang magandang balita na ikinagulat sa ating senator at Idol Raffy Tulfo matapos niya binigyan ng 275,000 o mahigit $5,000 ang nagngangalang Brendon Lasal na isang Amerikano. Maraming mga netizen at taga-subaybay sa kwento sa buhay ni Brendon Lasal sa part 5 ng Idol Raffy Tulfo in Action kagabi. Ang eksena at mga pangyayari na hindi nakukuha behind the scene o kumbaga not caught in the act. Marami dito ang nagkomento at marami din ang umaasa at nakikita nila ng mga netizen at ng mga sambayan ng Pilipino na tela maayos naman ang nakikipag-usap itong kampo ni Janice Chua sa isang Amerikano na kanya umanong nakunan ng malaking pera na nagkakahalaga ng 600,000. Nagkatotoo nga ang mga sinasabi ng mga ibang netizen na itong Amerikano na si Brendon ay mabait ang kanyang ugali. At ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino na mangyayari ang usapan at ang negosasyon ng dalawang kampo. Doon nga ay nagkapatawaran ang dalawa na itong si Brendon at si Janice Chua. Naayos man ang lahat dahil nagkabati na itong si Brendon at si Janice, ngunit sa pamilya ni Janice Chua, ito ay malaking kahihiyan na nangyari sa kanilang pamilya. Hindi nga alam sa pamilya at sa mga magulang ni Janice Chua na sila pa ba ay makakabangon sa malaking bangungot na iniwan ni Janice at kahihiyan sa kanilang pamilya. Buong angkan ni Janice Chua ay alam ang pangyayari at ang kaganapan sa kanyang ginawa sa isang Amerikano. Ang akala kasi ni Janice ay hindi ito malalaman ng kanyang pamilya at ng buong Pilipino. Ngunit kakaiba ang ginawa at estilo ni Brendon Lasal dahil pumunta lang siya ng Pilipinas upang hanapin at kilalanin kung sino nga ba ang kanyang nakakausap sa social media. At doon nga ay lumapit siya kay Idol Raffy Tulfo dahil sa kanyang napag-alaman na ito lamang ang tanging solusyon para matukoy ang kinaroroonan ng isang Pilipina na kumuha ng kanyang pera at ang nangloloko sa kanya. Sa kanilang pagharap ay tudutanggi ang babae na si Janice Chua, ngunit hindi umubra ang kanyang pagsisinungaling kay Idol Raffy Tulfo dahil siya ay ginisa hanggat mapaamin sa kanyang kasalanan doon sa Amerikano. Yun nga ay hindi rin umaasa itong si Idol Raffy Tulfo na siya ay umaamin sa kanyang kasalanan. Pero kalaunan at sa mga huling epekto ng kanilang pag-uusap ay tela nahulog sa patibong itong si Janice Chua, ang tinaguriang Pinay scammer. Doon inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali at ang kanyang ginawa sa isang Amerikano na nagngangalang Brendon. Hindi naman ito kinakausap o hindi kaya'y nagkapatawaran sa unang mga bersyon ng kanilang unang pagkikita. Ngunit kalaunan ay napag-alaman kung sino-sino ang kaniyang mga kakonsabo dito. Doon rin ay inaamin ni Idol Raffy Tulfo na mabigyan talaga ng hustisya ang Amerikano sa kanyang mga sumbong at reklamo patungkol sa mga Pilipina na gumawa nito sa ibang mga lahi o sa mga ibang dayuhan. Ngunit alam nyo ba mga kadapat na sobrang pasasalamat ni Brendon kay Idol Raffy Tulfo sa mga tulong
at sa pera na ibinigay sa kanya na para siya ay may panggasto sa pang-araw-araw habang nilalakad pa at iniimbestiga ang totoong nangyari sa kanya doon sa isang Pilipina na si Janice Chua. Ang kanyang pasasalamat ay tumagos hanggat sa puso ni Idol Raffy Tulfo. Minsan nga ay kanyang napagsabihan daw at iniimbita itong si Senator Idol Raffy Tulfo na pumunta ng kanyang bahay sa Amerika upang bibisita ito kasama ang kanyang pamilya. Ayon din sa balita at sa ating nakalap na sources, na nagulat umano si Senator Idol Raffy Tulfo sa ino-offer at pinagsasabi ng Amerikano matapos niya ito bigyan at tulungan para makabangon sa na kanyang kinakaharap ngayon patungkol sa nangyari sa kanyang buhay at sa kanyang minamahal na Pilipina, na yun lang pala ay doon lang mangyayari sa social media, ngunit in reality ay wala itong pag-asa na makikita o mahalin ang isang babae na kanyang binubuhusan ng kanyang buong pagmamahal na isang Pilipina pa naman. Ayon nga sa kasabihan, too much love will kill you. Ngunit mayroon ding nagsasabi, but love will keep us alive. Kung sino man ang iyong pipiliin dito, ay sana timbang-timbangin mo sa iyong puso kung ano ang karapat-dapat mong pipiliin. Doon ka ba sa pag-ibig na hanggang sa internet mo lang makikita, or gusto mo bang subukan na puntahan ito sa kanilang bahay at doon mo ipapakita ang iyong tunay at taos-pusong pagmamahal sa isang tao na iyong minamahal? Sa ipinapakita at ipinamalas na pagmamahal at naaawang sitwasyon ng Amerikano ni Idol Raffy Tulfo, ay marami siyang ibinibigay na suggestion at mga advices sa mga dayuhan na bago nila pasukin ang mundo ng social media at nag-iisip na magpapadala ng mga pera sa mga taong kanilang nakakausap sa internet, ay iisipin nilang mabuti ang kapakanan kung totoo nga ba ito at suriing mabuti kung ito ba ay legit, na kung sakaling ano ang mangyayari, mayroon silang mga reference at mga tao na kakilala na kanilang mapagtanungan kung saan na nga ba ang tao na kanilang inaasahan at pinapadalhan ng pera. At sa pamilya naman ni Janice Chua, na interview nga sila sa media ng TV5 at tinanong kung ano nga ba ang kanilang susunod na gagawin at hakbang matapos ang pangyayari. Ayon nga sa mga magulang ni Janice Chua, na sila muna ay uuwi ng probensya para doon ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga ambisyon patungkol sa kanilang anak na si Janice, at sana ito ay magbagong buhay para na rin sa kanyang binigay na kahihiyan sa buong pamilya at sa buong angkan ng mga Chua. Marami nga dito ang nalungkot at naawa, ngunit marami din ang nagsasabi na damage has been done. Kaya malaki itong sampal sa mga tao na gusto pang mangloko sa kanilang kapwa-tao. At sa may mga balak pa dyan, ay ugaliin yung panoorin ang episode na ito at iisipin yung mabuti na sa huli ay nandun pa rin ang pagsisisi. Kaya wag na kayong umasa na kung sakaling mangyari ito at gusto nyong gawin sa kapwa-tao, ito ang consequences na naghihintay sa inyo sa bandang huli. May kasabihan nga tayo, ligtas ang may alam.